po, mga kapatid, ng Sovereign Grace Baptist, Kawasa. Tayo po ay magsimula ng ating worship service sa ating Panginoon sa isang awitin. Page 147. Near the cross. 147, near the cross. Jesus, keep me near the cross. You're a precious fountain. Ready? Sing. Jesus, keep me near the cross. You're a precious fountain, free to all a living stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its wings around me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its sins before me. Help me walk from day to day. Make its shadows for me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Next song, 151. My sheep know my voice. 151. My sheep know my voice, and the path that I take, they follow. My sheep know my voice, and the path Okay. Ready? Sing. Magkakasabay-sabay. My sheep. Ready? Sing. My sheep know my voice, and the path that I take, they follow wherever I go. My sheep know my voice, and come at my call, but a stranger's voice they do not know. My sheep know my voice, and they
pastures of green, where I lead them so often to feed. My sheep know my voice, and the full sparkling stream, where beside these still waters I lead. My sheep know my voice, and day by day they abide in the fold and go not astray. They love me because I have made them my choice, and they follow my call. For my sheep know my voice. My sheep know my voice, and the body of death, through which I shall lead them someday. But no danger nor harm can touch one of them, for I will be with them always. My sheep know my voice, and day by day they abide in the fold and go not astray. They love me because I have made them my choice, and they follow my call. For my sheep know my voice. Tayo manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos, pinakamakapangyarihan sa lahat, ang pagpagsambay sa inyo lamang Panginoon. Kaya lamang Panginoon ang dakilang Diyos, ang soberanong Diyos, ang Alpha Omega at Tuhanan, buhay na walang hanggan po sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa Lord's Day, Panginoon, na pagkalagay po sa amin na muli, may Panginoon, ay makarinig ng iyong salita, tanging buhay, Tuhanan. Kasambasan niyo, Panginoon, sa Espiritu at Tuhanan. Walang laman na maangat, kundi kayo lamang, o Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang pinagkaloob niyo po sa amin. Kami, Panginoon, ay tingnan niyo po sa ilaw, Panginoon, at inahon niyo po sa kadiliman kaputan ng kaliwanagan sa pamamagitan po ng inyong biyaya, ang inyong pagpili sa amin, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa katubusan na pinagkaloob niyo po sa amin na mumula sa inyong pong katawan at tugo na siyang nabayubay sa kalbaryo ng krus, Panginoon, ang kami, Panginoon, ay maligtas. At ganoon din, Panginoon, sa pagbuhay niyo po sa amin, sa pamamagitan po ng iyong salita at ng iyong banal na Espiritu na siyang nagbubuhay sa amin, Panginoon. At naamin namin sa aming puso't isipan na kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat. Ngunit kayo, Panginoon, ang gumawa ng mga bagay upang kami, Panginoon, ay makaunawa ng iyong salita at maligtas sa pamamagitan po ng iyong soberanong kalooban, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali na nagagawa sa araw-araw. Aming dinadalangin ang araw na ito, ang araw ng Panginoon, na pinagkaloob po sa amin na kami, Panginoon, ay makakasamba sa inyo, Panginoon, makaawit sa inyo ng mga awitin, makakapuri sa inyo, Panginoon. Dalangin ang gabay, Panginoon, ng Banal na Espiritu, siyang buhay at katotohanan na makaunawa sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita. At ganoon din, Panginoon, sa servant na pinagkaloob po sa amin, ano po hinahabilin ang gabay, Panginoon, na siya ay makapagsalita ng ayon po, Panginoon, sa inyong salita at sa katotohanan, Panginoon. Aming din pinapanalangin ang mga kapatid namin na sa panahon ito at paparating man, Panginoon, ay aming dadalangin na pag-iingat sa daan. At ganoon din, Panginoon, sa mga kapatid namin na may sakit at karamdaman, aming pong hinahabilin sa inyo ang kagalingan at kalakasan, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, aming hinahabilin ng bawat isa, ang church, Panginoon, ang bawat kapatid na patuloy, Panginoon, na lumago, natuto sa inyong salita, Panginoon, makapag-aral ang bawat isa. At ganoon po, Panginoon, ang bawat pamilya, gabayan, Panginoon, sa araw-araw na pamumuhay. Iligtas, Panginoon, sa tukso, Panginoon,
patuloy niyo po kami ingatan at gabayan, Panginoon. Amin din po pinapanalangin ang mga mahal sa buhay na nakakarinig ng salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng Facebook at ang live, Panginoon. Dalangin ang gabay sa inyo, Panginoon, makasumpong ng habag at kaligtasan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Dan, Panginoon, dadalangin namin ang bansang ito, ang Pilipinas, Panginoon. Dalangin ang gabay sa mga nanunungkulan, Panginoon, na nangyari, Panginoon, ang ayon po sa inyong soberanong kalooban, Panginoon. Muli po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyo at pupuri sa inyo, Panginoon, at lahat po ng dalangin nito, aming hinihiling sa inyo lamang po sa Panginoon, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Let's continue our scripture reading from the book of Psalm, chapter 119, verse 61 na po tayo. The bands of the wicked have robbed me, but I have not forgotten thy law. At midnight I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgments. I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts. The earth, O Lord, is full of thy mercy. Teach me thy statutes. Verse 65. Thou hast dealt well with thy servant, O Lord, according unto thy word. Teach me good judgment and knowledge, for I have believed thy commandments. Before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. Thou art good, and doest good. Teach me thy statutes. The proud have forged a lie against me, but I will keep thy precepts with my whole heart. Verse 70. The heart is as fat as grease, and I delight in thy law. It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Thy hands have made me and fashioned me. Give me understanding that I may learn thy commandments. They that fear thee will be glad when they see me, because I have hope in thy word. I know, O Lord, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me. Let, I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word unto thy servant. Let thy tender mercies come unto me, that I may live, for thy law is my delight. Let the proud be ashamed, for they dealt perversely with me without a cause. But I will meditate in thy precepts. Let those that fear thee turn unto me, and those that have known thy testimonies. Verse 80. Let my heart be sound in thy statutes, that I be not ashamed. My soul fainted for thy salvation, but I hope in thy word. Mine eyes fail for thy word, saying, when wilt thou comfort me? For I am become like a bottle in the smoke, yet do I not forget thy statutes. How many are the days of thy servant? When wilt thou execute judgment on them that persecute me? The proud have dig pits for me, which are not after thy law. All thy commandments are faithful. They persecute me wrongfully. Help thou me. They had almost consumed me upon earth, but I forsook not thy precepts. Quicken me after thy loving kindness, so shall I keep the testimony of thy mouth. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Verse 90. Thy faithfulness is unto all generations. Thou hast established the earth and it abideth. They continue this day according to thy ordinances, for all are thy servants. Unless thy law had been my delights, I should
then have perished in mine affliction. I will never forget thy precepts, for with them thou hast quickened me. I am thine, save me, for I have sought thy precepts. The wicked have waited for me to destroy me, but I will consider thy testimonies. I have seen an end of all perfection, but thy commandment is exceeding broad. Oh, how love I thy law! It is my meditation all the day. Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies, for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. Verse 100. I understand more than the ancients, because I keep thy precepts. I have refrained my feet from every evil way, that I may keep thy word. I have not departed from thy judgments, for thou hast taught me. How sweet are thy words unto my taste, sweeter than honey to my mouth. Through thy precepts I get understanding, therefore I hate every false way. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. I have sworn, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments. I am afflicted very much. Quicken me, O Lord, according unto thy word. Accept, I beseech thee, the freewill offerings of my mouth, O Lord, and teach me thy judgments. My soul is continually in my hand, yet do I not forget thy law. The wicked have laid a snare for me, yet I erred not from my precepts. The testimonies have I taken as an heritage forever, for they are the rejoicing of my heart. I have inclined my heart to perform thy statutes always, even unto the end. I hate vain thoughts, but thy law do I love. Thou art my hiding place and my shield. I hope in thy word. Verse 115. Depart from me, ye evildoers, for I will keep the commandments of my God. Uphold me according unto thy word, that I may live, and let me not be ashamed of my hope. Hold thou me up, and I shall be saved, and I will have respect unto thy statutes continually. Thou hast trodden down all them that err from thy statutes, for the deceit is falsehood. Thou puttest away all the wicked of the earth like dross. Therefore, I love thy testimonies. Last verse for this day po. My flesh trembleth for fear of thee, and I am afraid of thy judgments. Salamat po sa ating mga sa pagpalaya po sa gitna ng kapwa. Another song po, page 317. His eye is on the sparrow. 317. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely? Okay po, ready, sing. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches
He watches me. Whenever I am tempted, whenever clouds arise, when songs give place to sighing, when hope within me dies, I draw them closer to Him. From care He sets me free. His eye is on the sparrow, and I know He cares for me. His eye is on the sparrow, and I know He cares for me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Amen. Okay, good morning po mga kapatid. Tayo po'y patuloy sa ating pananambahan at atin pong pag-aaralan ay tungkol sa ang pag-asa na nasa kay Kristo Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Hope through Christ's resurrection. Yan po yung ating title. So ang ating pong text ay ito pong sa 1 Corinthians chapter 15. Magsisimula po tayo sa matatakil po natin siguro yung chapter. Bagamat may mga pag-aaralan po tayong ipo-focus. So ito po ay tungkol sa gospel ng ating Panginoong Kristo, yung kanyang pagkamatay, kung paano siya namatay para sa ating mga kasalanan. Siya po ay nalibing. So siyempre pag namatay, ililibing po. Yan po yung gospel. And then part pa rin po ng gospel at siya muling binuhay ng ikatlong araw. Yan po lahat ay ayon sa mga kasulatan. So yun po yung kasi dito po sa ating pag-aaralan, meron pong ilang problema sa church ng Corinto. Meron pong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay, hindi raw muling bubuhay ng mga patay. So yun po ang Kaya ito po yung kaya po sinulat din ito para ma-settle din po yung problema ganun sa church. So tingnan po natin dito sa verse 1. Ganito po ang sabi, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you believe in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures, and that He was seen of Cephas, then of the 12. After that, He was seen of above 500 brethren at once, and whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After that, He was seen of James, then of all the apostles. And last of all, He was seen of me also, as of one born out of due time. For I am at the least of all the apostles, that I am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and His grace, which was bestowed upon me, was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was in me. Therefore, whether it were I or they,
So, we preach and so ye believe. So, yun po yung ating mga pag-aaralan na napakahalaga po na matutunan natin ang gospel ng Panginoon na i-preach na po sa atin, pero dahil nga po sa Korinto ay hindi po solid sila sa paniniwala sa gospel, may iba't ibang paniniwala po sila, kaya po mahalagang ni-remind po uli ni Paul sa kanila sa pamamagitan ng unang sulat sa mga taga-Korinto. So bago po lahat, tayo po munang manalangin. Panginoong Diyos na takila sa lahat, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa inyo, Ama, sa umagang ito, at ang inyong mga anak po ay inyong pinipon sa lugar na to, Panginoon, upang kami po ay manambahan sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. Pag-aralan ang inyong mga salita, umawit ng mga papuri at manalangin, Panginoon, bilang pagsamba namin sa inyo at pagkilala, pagbibigay ng honor at pagtataas, Panginoon, ng inyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa mga talatang ito na aming nabasa, na kung saan ang Ebanghelyo po ay ipinaliwanag ng mabuti ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sapagkat may ilan po na hindi naniniwala na ang mga patay ay muling bubuhayin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at ang aming Panginoong Kristo, bagamat siya'y namatay, ay muling nabuhay po siya, Panginoon, ay ikatlong araw. At yun po ang aming pag-asa, yun po ang aming victory, Panginoon, ng aming Panginoong Kristo ay nabubuhay magpakailanman, Panginoon. At ang inyong mga anak na kanyang tinubos, Panginoon, ay may pag-asa sa buhay na walang hanggan, upang sa huling araw po ay kami inyong bubuhayin. At kung kami po'y madatnang kami buhay, kami po inyong babaguhin, Panginoon. Salamat po sa aral na to na ipinagkaloob niyo po sa amin sa umagang ito, Panginoon. Naway kami po ay matuto. Gabayang nawa kami ng Banal na Espiritu, O Diyos, sa aming pag-aaral, Panginoon. Tawarin niyo po kami, O Diyos, sa lahat ng aming kamalian, kasalanan. Ito po yung aming dalangin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So yan po yung ating pag-aaralan. Itong sulat pong ito ay sinulat ni Paul nung siya po ay nasa Ephesus, nung time na during his third missionary journey po, nasa Ephesus siya. Sinulat po niya to dahil may mga problema po talaga sa Korinto, sa Acts. Ito po ay makikita natin yung sa third missionary journey niya sa Corinth noong sa Acts chapter 18 verse 1 to 18. Yan po yung kanyang missionary third, na kung saan siya po ay pumunta rito sa Corinto. Then ito pong context na to sa ating pag-aaral na to, ito po ay itong ating itatopic po, isa po ito sa mga gustong ituro ni Paul sa mga taga-Korinto, sapagkat may mga error ang Korinto. Dahil po sa sulat kay Paul, may nabalitaan po niya na may mga problema ang Korinto mula doon sa sambahayan po ni Chloe. Tingnan po natin muna dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 11. Ang sabi po dito, for it had been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you. So yun po yung may report po kay Paul na doon sa sambahayan ni Chloe na may mga pagkakabahabahagi. So marami pong problema ang church sa Corinth. Hindi po ibig sabihin, organized church po itong Corinto. Na-organize po ito noong panahon ni Paul, nung siya nasa missionary journey. At hindi po ibig sabihin na ang isang church na na-organize na ay hindi na magkaka-error. May lumalabas pa rin pong mga problema sa isang church na kahit organized na siya. Hindi po ibig sabihin na inorganize po dahil malalago na nga Kristiyano. Na-exhort po sila at nakilala nila ang Panginoon, natuto ng mga doktrina, tumibay sila, pero hindi ibig sabihin na hindi makaka-encounter ng mga problema sa church. Ang mga problema dito sa Corinto, ito na nga, division, nagkakameron sila ng division. Ang divisions po ay kung tawagin nila, nagkaka-faction po sila, nagkakabahabahagi ang church. From chapter 1 to chapter 4 po, yan po may division po ang church. Kaya nga si Paul sumulat sa kanila, hindi yung mga aral na matitigas na, hindi yung karne kundi gatas pa lang, kasi mga karnal pa po sila yung church niya. Doon na organized church po yan ng Panginoon. Pangalawa, ang naging problema po diyan, yun na nga, yung may mga preacher silang pinipili, nagkakabahabahagi sila, kay ganito, kay ganon.
So, pangalawa po, sa pangangaral po ng Ebanghelyo, mayroon pong nangangaral dito na ginagamitan ng human wisdom. Sa chapter 1 po 'yan, mababasa natin 'yon, 15 hanggang 26, 27. So pinakita ni Paul doon ang kaligtasan, ang Diyos talaga ang tumatawag at ang siyang pumipili. Mas pinili niya mas marami mga mahihirap. So yun po yung mga problemang na-encounter. Sa chapter 5 po hanggang 6, sexual or yung immorality, mga immorality po ang problema. Yung sa mga moral. Yan po ang problema ng Korinto. Sa chapter 7 naman po, may sulat din po na natanggap siya. Hindi po pinangalanan kung sino yung nag-inform kay Paul. Hindi na po yung kay Chloe, sa sambahay ni Chloe. May another pong nag-report kay Paul. Ang problema naman po tungkol sa mga pag-aasawa, sa mga babaeng balo, sa mga pwede pa yung gusto pang mag-asawa, at yung pagiging pure na kung magkasala ng fornication, mas mabuti pa mas maganda yung mag-asawa kaysa mag-alab, yung magkasala ng fornication. So sa chapter 7 po yan. Sa chapter 8 naman po, yan po yung mga inihandog sa Diyos-Diyosan. Sa chapter 10, ganun. Sa chapter 9 naman po, kung mababasa niyo po yung chapter, ang background naman po niyan, kinu-question yung pagka-apostol ni Pablo. Ayan po ang Sa chapter 11 naman po, ipitinuturo diyan yung headship. Bakit nagtuturo si Paul ng headship at saka ng veiling sa babae, ng belo? So, yun ang nakakaligtaan ng mga taga-Korinto. So, yan po. At saka yung naging abusado po sila sa pag-observe ng banal, yung hapunan ng Panginoon. So, sa mga bandang huling mga talata po yun ng chapter 11. Sa chapter 12 naman po hanggang 14, yan po yung mga maling improper use of spiritual gifts. Natakil natin po yan from chapter 12, 13, and 14. So hindi po tama wala po sa order yung paggamit nila ng mga spiritual gifts. So may problema. Ang daming, kita nyo po, organized church ang Corinth, pero ang daming problema. At then sa chapter 15 naman po, ito, una muna sa 16. Yung 16 naman po, ito po yung merong utos si Paul na upon the first day of the week, magdala na po sila ng offering sa church kasi meron pong kailangang tulungang church. Walang iba kundi ang mga saints sa Jerusalem. So, collection for the saints naman po ang tinutukoy doon sa 16. And then sa 15 po, inihuli ko po ito. Ito naman po yung, may problema rin po ang Korinto dito sa pagkaunawa nila sa gospel. Meron pong ilan sa kanila na ang paniniwala ay walang pagkabuhay na muli sa mga patay. Kaya yan po yung ang daming problema ng Korinto. Kaya lang dapat ay nase-settle. Kaya ang purpose po ni Paul ay isettle ang mga problema. At hindi pwedeng mangyari din po sa atin to sa mga hinaharap na magkameron din po tayo ng mga problema. Baka tayo magkameron ng division, baka tayo magkameron ng ibang paniniwala na makapagpapahina. So, kaya kailangan natin pag-aralan to. Para makita natin na ang paraan pala para ma-deal ang mga problema sa church ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Wala na pong ibang paraan. Kaya nga hindi tayo pwedeng organize tayo dito sa Santa Rosa, hindi na tayo magkakaproblema. Ipanalangin po natin na sana hindi tayo matulad dito sa Corinto na pagkakadami-daming problema sa church. So, sana po hindi tayo makarating sa mga ganyang problema. Ito po ay apostolic time pa. Buhay pa po dito si Paul. Buhay pa po dito ang mga apostles sa itong time na to. Bagamat ganon, andyan pa naaalagaan pa po sila ng mga apostles. Pero, hindi rin po masansala. Talagang dumadating pa rin ang error. Kung tutusin, dapat nun minimize ang error kasi naandun pa yung mga apostles eh. Pero hindi eh. Talagang lumalabas po yan. Kaya po inire-remind uli ni Paul yung ebanghelyo ng Panginoong Kristo na mahalaga yung muling pagkabuhay. Sa 1 Corinthians chapter 15, balik po tayo sa 1 Corinthians chapter 15. Yung resurrection po ng Panginoong Kristo, ito po ipinroclaim po ni Paul sa gospel at ito ay isang important component o part ng gospel. Siyempre, kasama dyan yung pagkamatay ng Panginoon, pagkalibing, at yung muling pagkabuhay. Ito po yung namamali ng iba.
sa Korinto, yung muling pagkabuhay. Dito po sa verse 1, pinakita po rito, sabi po rito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Ipinroclaim po ni Paul yung gospel, which I preach unto you. Na-preach na po niya dati, nung siya ay nasa missionary journey, doon sa Acts chapter 18, verse 1 to 18. Pero ito na naman po ngayon, sa pamamagitan ng sulat, ipinoproclaim na naman uli po ni Paul. Ipinapaliwanag na naman po niya yung gospel, kasi may problema po talaga. At sabi po rito, which also you have received, na-receive nyo na yun noon. And wherein ye stand, nananatili na kayo diyan sa gospel na yan By which also ye are saved. Sa pamamagitan yan, kayo iligtas, yung inyong napakinggang gospel na yan, na inyong ni-receive. Alam naman po natin pag receive. Pag ni-receive yan, ano yan, papasok po tayo doon sa John chapter 1 verse 30. Kaya naka-receive dahil may Diyos na nag-regenerate. Ngayon, sabi po rito, by which also you are saved if you keep in memory what I preach unto you. So kinakailangan yung gospel na yun na kanilang pinananatilihan, at dahil doon ay sila ligtas, sabi po dito, by which also you are saved if you keep in memory what I preach unto you, unless you believe in vain. So yung palang gospel na ipinreach ni Paul at ni-receive ng Korinto, yung message na yon, with an open heart, ni-receive nila yung gospel. Dapat po pala, sabi rito, ay nakikip in memory. Alam mo kung paano ka naligtas, hindi mo nakakalimutan. Kasi unless you believe in vain, unless na nakinig ka lang, lumampas sa kabilang, parang ganon, yung lumampas sa kabilang tainga, yung parang pinagbigyan mo lang, nakinig ka lang, pero hindi mo naunawaan. Hindi ka nakinig na katulad nung kay Lydia, na binuksan ng Diyos ang puso. Kaya malibang kayo ay sumampalataya ng walang kabuluhan. At dahil sa inyong nireceive na yung gospel, ligtas kayo. Kung nare-retain sa inyong memory, kung nananatili. At para mapanatili yan, kinakailangan nakatatak sa iyo ang Holy Spirit. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 13. Ngayon, ituloy po natin, if you keep in memory yung what I preach unto you, parang pinanananganan mo, hold fast or retain, nare-retain sa iyong sa iyong puso, sa iyong isipan yung gospel na ipinangaral. The same gospel na na-receive ni Paul, na ipinangaral niya. Kaya sabi po rito sa verse 3, for I deliver unto you first of all that which I also received. So, ni-receive din ni Paul. Kung paano ni-receive ng mga taga-Korinto, itong gospel na ipinangaral ni Paul, na i-deliver ni Paul sa kanila, ganun din paraan, ni-receive din lang po ito ni Paul, galing sa Diyos. Ni-receive through God's grace. Then, sabi po rito, how that Christ, ito yung ni-receive ni Paul, na dapat, na yung knowledge of salvation, yung knowledge of the gospel. Sabi po rito, how that Christ died for our sins according to the scriptures. So, yan po ang summarize ng gospel. Ayan. Sabi ko sa Tagalog, sapagkat ibinibigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. And that He was buried, so inilibing, siyempre. And that He rose again the third day, according to the scripture. So, nung siya'y ilibing, nagbangon siya nung ikatlong araw, mula sa mga patay. Yun ang mahalaga po yun. Yung pagbangon ng Panginoon nung ikatlong araw. Kasi sinasaksihan po yun ang mga propeta ng aklat ng Psalms at ng kautusan. Sinasaksihan po yan. Yung Kristong yan. Then, sabi po rito so, same gospel na na-receive ni Paul at in-explain po niya yung meaning ng gospel na kung papaanong si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. At siya inilibing at muling binuhay nung ikatlong araw. According to the scriptures. So, yan po yung gospel na in-explain ni Paul na means ng Diyos. God's means o instrument para maligtas tayo. Tatawagin tayo. Kasi ang elect, tatawagin po sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. So, ang gospel ay dapat ipangaral. Ayan. So, dapat po ipangaral yan ng mga mangangaral ng tunay na church ng Panginoon. Kaya po dito tingnan po natin dito sa Romans chapter 10 verse 14, 13 muna po. So, kailangan pong ipangaral ng gospel. Hindi po yan optional sa isang Kristiyano, sa isang church ng Panginoon. Kailangan po tayong may gawain para dyan. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Paano sila masasave?
how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? Kaya kinakailangan may mangangaral para may makarinig. And how shall they believe on him of whom they have not heard? And how shall they hear without the preacher? Kaya kailangan po may mag-share, may magpipreach po ng salita, may magpuproclaim. Kaya po na ang mga taga-Korinto ay na-save dahil may sinugo po ang Diyos para sa kanila, si Paul, para mapakinggan ang ebanghelyo ng Panginoon. At sa time na yon, bubuksan po sila. Yung mga elect sa tamang panahon, tatawagin yan, i-open ang puso niyan para ma-receive po yung gospel ng Panginoon. Yung gospel na pinakita ni Paul kung ano yung meaning. That Christ died for our sins according to the Scriptures. And He was buried, and that He rose again the third day. Yun po yung explanation ni Paul sa gospel na dapat pong ipangaral. Yan din po ang ipinangaral, yan din po yung gospel na nireceive ni Paul. Kaya lang, ang pagkakaiba lang po ng Korinto kay Paul, ang mga taga-Korinto, nireceive nila yung gospel through Paul's preaching. Si Paul, paano niya na-receive ang gospel? Directly sa Panginoon. Yan ni-receive yung mga revelation, yung pagkakaunawa sa kanya. Kasi nga, wala namang nangaral sa kanya nung una eh. Kasi nga, pumapatay, umaano nga po siya ang nagbigay nga ng consent para mapatay yung isang deacon eh. Sa Acts chapter 6 to 7. So, dito po, si Paul, direct na nireceive niya yung gospel. Kaya direct niya nireceive, yun ang paraan eh, ng Panginoon sa kanya. Sabi po dito sa 1, Galatians chapter 1, verse 11, ang sabi po dito, ayan, pinatutuhanan niya, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Yan daw. Sapagkat aking ipinatatalasta sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito ay hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. So, yung gospel na nireceive ni Paul, ipinahayag sa kanya at tinanggap niya hindi sa tao. May naisip po kayo. Hindi niya nireceive sa tao, kundi kay Kristo. Ay, sino si Kristo? Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo. Kasi hindi niya nireceive sa tao. Nireceive niya sa Panginoong sa Kristo directly. So, sino yung Kristong yun? Siya yung anak ng Diyos. Dito, pinakikita ni Paul ang pagka-Diyos ng ating Panginoong sa Kristo. Kasi doon niya nireceive kay Kristo. In-identify ni Paul na may distinction ang tao kay Kristo. Hindi siya basta tao lang. Bagamat nagkatawang tao. Yeah. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Yan po yung gospel na nireceive ni Paul. Tapos sabi po rito, for you have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. So yan, pinersecute niya. Yun ang dati niyang buhay, pumumuhay nung una. So sino magsishare sa kanya ng gospel? Ay persecutor nga siya. Tapos sabi rito, and profited in the Jews' religion above many my equals in my own nation. Iba talaga si Paul. Being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. But when it pleased God, kasi walang kwenta yung traditions of my fathers, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace, yan, to reveal His Son in me that I might preach Him among the heathen. Immediately I conferred not with flesh and blood. So, inihayag ang kanyang anak sa akin, ihayag ang kanyang anak sa akin upang siya aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. Kaya siya apostle to the Gentiles, si Paul po. At pagkarakaraka, hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. So, hindi talaga niya na-receive sa kapwa niya mga apostle ang gospel. Directly, revelation sa kanya ng ating Panginoon sa Kristo. Alam naman natin sa Acts chapter 9 kung paano niya na-encounter ang Panginoong sa Kristo. At kung paano siya ang inaresto ng ating mga aresto siya, pero siya ang inarest ng ating Panginoong sa Kristo. At inareglo yung kanyang masamang, matigas na puso ng ating Panginoon. Ni Paul, yun ang ginawa sa kanya. Pinalambot yung puso niyang bato, pinalitan ng pusong laman upang tumanggap ng Ebanghelyo, upang makilala ang ating Panginoon sa Kristo. Kasi katulad nung nangyari po kay Lydia. So nakita natin yung explanation po ni Paul kung ano yung gospel
kung ano yung bumubuo o yung component kapag mangangaral tayo ng gospel. Christ died, buried, and resurrected or risen Christ. Dapat makita natin yung mga ganun bagay according to the scriptures. And then ipinahayag niya, ikinuwento niya yung mga pangyayari kung paano niya na-receive yung gospel. Hindi niya ni-receive sa tao, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Ay sa Diyos niya ni-receive ang gospel. Then, ito po, so yun yung unang bagay, yung gospel. Pinroclaim ni Paul uli sa mga taga-Corinto. Parang iniremind nila, ito yung gospel ninyong ni-receive. Kasi may napapahalo po talagang hindi tunay sa isang church ng Panginoon nung panahon yun. Then, pangalawang bagay po, ang ilan sa kanila po, ito po yung isang tinatahak ng sulat ni Paul na ang iba po ay naniniwala na walang pagkabuhay. Some of them believe that there is no resurrection. Wala raw pagkabuhay uli ng mga patay. Yan po yung paniniwala. At tunay pong sinabi ni Paul yan. Dito po sa... Balik po tayo sa ating text, 1 Corinthians chapter 15. Verse 13, ang sabi po rito, sa verse 12, sa verse 12 sabi po rito, now if Christ be preached, that He rose from the dead, inuulit lagi niya rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? So merong may problema kailangang isettle si Paul, na may mga naniniwala po kasi na walang pagkabuhay na muli. So, kung hindi na muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo, talagang walang magiging pagkabuhay na muli. Kaya nga sa Old Testament yung lahat ng namamatay, wala pang nabubuhay na muli. Kinakailangang mayroong mamatay na manunubos, malibing at muling mabuhay na muli para sa huling araw may mabuhay na muli sa mga patay. So yan po yung, at ano po yung consequences kung walang pagkabuhay na maguli, kung hindi bubuhay ng mga patay at walang Kristong nabuhay na maguli nung ikatlong araw. Tingnan niyo po ang mga mangyayari. Dito po sa verse 13, sabi po rito, but if there be no resurrection, kung wala raw muling pagkabuhay of the dead ng mga patay, then is Christ not risen. So ibig sabihin, kung walang pagkabuhay, kung tama sila na walang pagkabuhay ng mga patay, ay di ang ibig sabihin, hindi binuhay si Kristo mula sa mga patay. Yan po yung unang consequence kapag at ngayon, ito pa, yung mga susunod. Tapos sabi rito sa verse 14, and if Christ be not risen, then is our preaching vain. So kung hindi raw muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo o hindi muling bumangon, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. So walang kabuluhan ang pangangaral na sino mang mangangaral mula sa mga apostol hanggang sa mga propeta, hanggang sa panahon natin ngayon at sa panahon darating, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay. Mawawala ng kabuluhang lahat itong ating mga pinagkagagawang ito na pangangaral. Kasi hindi naman pala yung pag-asa natin wala Wala pala namang Kristong muling nabuhay. Kaya yung pangangaral, sabi ni Paul, namin ay walang kabuluhan, magiging vain. Mawawala ng kwenta po ang pangaral. Then, ano pa po yung sinabi ni Paul sa verse 14? And your faith is also vain. Pati ang inyong pananampalataya, yung mga taga-Korinto, walang kabuluhan. Mga nagsisampalataya kayo. Pero hindi naman pala muling binuhay ang Kristo. Ay di walang kabuluhan ang pananampalataya. Vain ang preaching, vain preaching, at saka vain faith. Walang kabuluhang pananampalataya yan. Sayang lang ang pananampalataya. Kaya naman pala hindi mo. So, ganun ang mangyayari yan. Kung hindi, yun ang mga kahihinatnan o consequences kapag hindi muling binuhay ang ating Panginoon. Isa pa po, at ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Tapos ay lalabas pa na itong sina Paul ay ganito. And we are found false witnesses of God. Magiging false witnesses po sila. Kasi nga naman, nangangaral, pinatutotohanan nilang yung gospel, pero wala namang palang katotohanan dahil wala namang palang nabuhay. So, yun ang mangyayari. Magiging bula ang mangangaral po sina Paul. Hindi lang siya, pati yung mga kasama niya at mga apostol.
because we have testified, pinatutuhanan namin, testified of God that He raised up Christ, whom He raised up not up pala, hindi niya pala binuhay. If so be that the dead rise not. So, ito po yung mga consequence na kapag hindi muling binuhay si Kristo, masusumpong ang mga bulaan sina Paul, and then, walang kabuluhan ang kanilang pananampalataya. Ang sabi po rito. So, walang kabuluhan ng pananampalataya. Ito pa po, for if the dead rise not, then is not Christ raised. So, hindi muling binuhay si Christ. And if Christ be not raised, your faith is vain, ye are in your sins. Kayo'y nasa inyo pang mga kasalanan. Tingnan niyo po, ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo, na kung hindi siya muling nabuhay, wala po tayong pag-asang pare-pareho. No hope, no victory, no salvation. Hindi tayo malilinis sa ating mga kasalanan. So, yun po yung makikita natin dito sa ating pag-aaral. At kayo nasa inyo pa mga kasalanan. So, ibig sabihin, yung mga taga-Korinto, kung hindi nga muling binuhay si Christ, hindi taglay-taglay pa nila ang kanilang mga kasalanan. Hindi sila nalinis ng dugo ni Kristo. Yan po yung mangyayari dyan kung hindi muling binuhay ang ating Panginoong sa Kristo. Then they, also sa 18, then they also which are fallen asleep, kung gayon nga ang mga nangatutulog o yung mga namatay na di naman kay Kristo ay pawang nangapapahamak. Yeah. They also which are fallen asleep in Christ are perished. Hindi pa rin, walang kaligtasan. Yun po yung kahalagahan. Kaya, sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Paul, talagang pinatututuhanan niya na talagang mayroong muling binuhay. Binuhay na muli ang ating Panginoon sa Kristo ng ikatlong araw. Ayon sa mga kasulatan, pinatututuhanan niya, kinaklarify niya, tinetestify niya, na yung Kristo na muling nabuhay ay yun na sinasabi ng mga kasulatan. Kaya nga according to the scriptures. Ayan. Sa impyerno pa rin kung hindi muling binuhay ang ating Panginoon sa Kristo. Sa impyerno pa rin sila. Maging tayo. At yung mga susunod sa atin, maging yung mga pinatay, yung mga pinugutan ng ulo nung panahon ng Dark Ages, yung mga sinunog ng mga mananampalataya noon. Napakahirap po na dinaanan ng mga mananampalataya noon. Kahit nung panahon ng mga apostles, kahit yung mga prophet sa Old Testament na nanindigan sa katotohanan, na binato ng mga taga-Jerusalem, pinatay sila sa Matthew chapter 23 verse 37, silang lahat ay napahamak, nasa impyerno. At walang maliligtas. Walang maliligtas kung hindi muling binuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ang consequence na sinasabi po dito sa atin. Mapapahamak lahat. Tapos, ang sabi po rito, they that also which are fallen asleep in Christ are perished. If in this life only we have hope in Christ, kung dito lang daw sa buhay na to tayo ang ating pag-asa kay Kristo, sabi po rito, we are all of men most miserable. Tayo na ang kahabag-habag. Tayo na yung kawawa. Kasi sabi rito, but now is Christ risen from the dead and become the first fruit of them that is left. So, dito makikita natin na yung 7 consequences na yan na binabanggit dito sa mga talatang ito from verse 13 hanggang 19, kung hindi muling binuhay ang Kristo, yan ang mangyayari sa atin. Tayo ang kahabag-habag ng mga Christian. Di ba pinagpapatay ang Christian, pinipersecute? Silang mga nagpapasarap sa buhay, sila yung mga makasanglibutan, nagpapasasa sa sanglibutan, nabubuhay sa kasalanan, sila pa yung parang sila pa yung happy, sila pa yung lalabas diyang maayos. At tayo mga sumusunod sa Panginoon, lalo na yung mga kapatiran nating nauna sa atin, na ibinuwis ang kanilang buhay para kay Kristo, mga napahamak din pala. At kawawa, sabi ko. Pero hindi po ganon. Nilinaw niyo sa verse 20, but now is Christ risen from the dead and become the first fruit of them that slept. So si Kristo yung unang binuhay sa mga patay. Yun po yung dapat nating malaman, mga kapatid. Sa mga patay, simula sa panahon ni Adam, hanggang sa panahon ng New Testament, John the Baptist, hanggang sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, wala pang nangyayaring muling nabuhay, napatay. Yung resurrection hindi yung resuscitation na tinuro ni Elder Alex. Yung muling, hindi katulad ni Lazaro, na binuhay pa rin sa laman.
yung muling binuhay, yung nag-resurrect talaga into glorified body. Ang sabi po rito, ang Panginoon ang first fruit eh. Datapwat si Kristo ang ngay muling binuhay sa mga patay na siyang naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Siya yung pangunahing bunga. Siya yung unang bumangon doon sa mga natutulog. Siya yung tampok sa mga natutulog. Siya pa lang ang muling nabubuhay. At hanggang sa mula noon, 2,000 taon na nakakaraan, hanggang sa ating kapanahonan, o mahigit ng 2,000 taon, wala pa rin ibang binubuhay. Siya pa rin lang. Kaya napakahalaga yung hope na ibinigay sa atin ng Panginoong Kristo through gospel preaching ni Paul. Dahil tayo, naghihintay tayo ng pagbabalik ng Panginoon. Kung mamatay man tayo ngayon, hindi tayo umabot sa rapture, inabot tayo ng kamatayan, muli tayong bubuhayin, may pag-asa po tayo mga kapatid. Yan po yung kagandahan na meron tayong inaasahan. Pero doon pa yun sa bandang huli. Sa huli pa po yun. Hindi pa ho ngayon. Kaya napakahalaga po ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At siya pa lang po ang muling nabubuhay. Ayon po dito sa siya ang first fruit eh. Kaya sabi rito, for since by Adam, sa verse 21, for since by man came death, si Adam, by man came also the resurrection of the dead, yung nagkatawang tao, si Kristo, sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, kay Adam, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adam, ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ang lahat ay bubuhayin. Una sa mga elect, pagbabalik ng Panginoon. At pati naman yung mga hindi elect, bubuhayin pa rin niya kaya sa paghatol. Pero ang tinutukoy po dito sa mga elect talaga. Ngayon, sabi po rito, elect po tinutukoy dito, but every man, sabi po sa 23, but every man in his own order. Christ the first fruits, siya muna, ang unang bunga, afterward, pagkatapos noon, sa pagbabalik niya, afterward, they that are Christ at His coming, pagbabalik niya. Yun naman ang muling bubuhayan. Then cometh the end, when He shall have delivered up the kingdom of God, even the Father, when He shall have put down all rule and all authority and power. So, kailangan po munang mapagtagumpayan ang kamatayan. So, yung resurrection po ay inauthenticate po o sinertify po talaga ni Paul. Dito sa verse 20 hanggang 23. Ang sabi po, so, ipinakita ni Paul, mali yung mga naniniwalang walang pagkabuhay na maguli at ang consequence nun, ipinakita ni Paul, kung walang Kristong nabuhay, walang tayong pag-asa. Tayong lahat ay mga napahamak at tayo nasa mga kasalanan pa. Pero sinertify ni Paul, inauthenticate niya sa verse 20 to 23 na si Christ ay muling binuhay. Siya yung unang bunga sa verse 20. At sa pamamagitan ni Adam sa 21 to 22, ang lahat ay kameron ng kamatayan. At siyempre nalibing at wala pang nabubuhay kahit isa. Tapos sa pamamagitan naman ni Kristo, also by Christ came also the resurrection. And shall all be made alive. Sabi po dito sa verse 22. Yung lahat ng mga niredeem sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, sila po ay muli ring bubuhay sa pagbabalik po ng Panginoon. Kaya nga may warning po si Paul na evil sa church, meron po talagang lumalabas na evil companion eh. Kaya sabi po rito sa verse 33, tingnan po natin sa 33, ayan, sabi po, but be not deceived, so wag kayong padadaya. Evil communications corrupt good manners. Kaya yung mga member ng church sa Corinto, binabalaan o winarningan ni Paul na huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting ugali. At nakakahawa rin po yan sa church. Kaya nga ang church dapat maingat sa lahat ng bagay. Maging ano po tayo, ipanalangin natin na sa church, ma-detect natin yung mga errors para ma-correct. Para po ma-correct. Katulad ni Paul, na kino-correct po niya sa pamamagitan ng kanyang sulat. Ayan po yung may warning po sa Kaya, awake, sa verse 34, awake to righteousness and sin not, for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Sinasabi ko ito upang manghiya kayo, sabi ni Paul. Sapagkat
Sabi rito, gumising kayo ng ayon sa katwiran at huwag mga kasala sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Tulad noong mga bagay na yan. Isa pa po rito, kung may nakita po ako dito, na ito po ay parang puzzle po. Kahit sa akin, puzzle pa to. Hindi ko pa po mabigyan ito ng lubos na, tawag dito, yung lubos na paliwanag. Na masasabi kong tamang-tama yung paliwanag ko. Sabi po rito, sa verse 29, else what shall they, dito muna po sa verse 28, and when all things shall be subdued unto him, then shall the Son of Man himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. Dito sa verse 29, mga kapatid, else what shall they do which are baptized for the dead? If the dead rise not at all, why are they then baptized for the dead? So makikita niyo po dito na pinakikita rin ni Paul doon sa turo ng iba na talagang kahit gamitan ng logic, dapat talaga maniwala kayo sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kasi merong ibang bumabaptize for the dead. Parang proxy baptism ang nangyayari dito ng mga panahong yan. Pero may mga ibang paliwanag dito. Nabasa ko na rin ito kay John Gill. May ibang paliwanag dito. Pero ang karamihan, ang pagkaunawa ditong plain, literal, proxy baptism. Halimbawa, may namatay akong kamag-anak, mga magulang, mga ninuno, babautismuhan ako para sila'y maligtas. Parang ganun ang nangyayari diyan. Proxy. Wala na silang pag-asa. Parang purgatorio mangyayari. Ipapanalangin para sila'y mang-aahon sa purgatorio. Ito naman, doon sa mga namatay na, proxy baptism. Hindi ko po alam ang lalim ng talatang ito. Pero ito po ay may mga nabasa na rin po ako na kaya nga po kasama ito sa mga winarningan ni Paul eh. Winarningan ni Paul ang Korinto doon sa evil companionship or evil communications, corrupt good manners. Pag sinabing evil communications, ito po yung evil intercourse or yung maling companionship, masamang companionship. Yan po yung ibig sabihin niya. Galing po yung sa Greek word na humilia. Nang ibig sabihin ay intercourse or evil companionship. Companionship po ang tinutukoy ito. Sa verse 33 po na binasa natin kanina. Ngayon, sino sila? Yun na nga po, yung binanggit dito, isa dyan, yung dapat mag-ingat kayo at huwag padaya, yung sinabi po rito sa 15:12, some among you say that there is no resurrection. Yun ang isa. Isa pa po rito, itong proxy baptism na to, hanggang ngayon po ay akin pong pinag-aaralan ito, kung ito ba talaga, kasi hindi po nagtuturo ang Bible ng proxy baptism. Ang Bible po. Hindi po itinuturo ni Paul, hindi po itinuturo ni Peter, hindi po itinuro ni John the Baptist na kailangan mabautismo ang ka for the dead. So, ito po under, hindi ko po muna masyadong bagamat may mga ilang, ito po pinapractice sa Korinto ng ilan. Ang sabi po rito, tingnan po natin yung else, what shall they do which are baptized for the dead? If the dead rise not at all, why are they then baptized for the dead? Bakit sila? Hindi naman sinasabing as sila. So may gumagawa ng ganitong bagay. For the dead, baptism for the dead. Yan. So yan po yung patawagin nila, proxy baptism, yung was practice, sabi po, nabasa ko by yung Marcionites. May nagpa-practice na po niya nung una, noong post-apostolic time, yung mga Marcionites, yung, ayon po sa mga church father, gaya ni John Chrysostom, noong 4th century AD, may mga paniniwalang ganyan. No? Yung mga Marcionites. At yun din po ay nabanggit, binasa ko rin po yung komentary tungkol dito sa 1520 na ni John Gill. Lumalabas din po itong Marcionites na to, na naniniwala doon sa proxy baptism. Sa komentary ni John Gill doon sa 1529 ng 1 Corinthians, kung meron po kayong komentary. So itong belief na to po ay na pinapractice nung una ay kinokondem po yan nung mga early Christian theologian, katulad ni Tertullian. Kinokondem po nila yan. Yan. Nung mga panahong yon. At yan po sa ating kapanahonan, ang nagpa-practice po niyan ay yung The Church of the Latter-day Saints, mga Mormon. Sila po yung nagpa-practice ngayon ng proxy baptism. Yan po yung sa nakikita ko.
Kasi kahit naman interviewin nyo sila hindi ko lang alam kung ano yung gagawin nilang paliwanag yan. So, proxy baptism. Kaya sabi po, be not deceived. Evil communications, corrupt good manners. Yan po yung sinasabi. Then another inquiry naman po. Okay na po tayo doon. Hindi ko po masyadong aanuhin muna to. Ito po ay parang understudy sa akin, pero may mga nabasa na po ako na yan po yung tinuturo ng panahong una. Pero hindi naman po siya yung turo ng church. Another inquiry po sa resurrection, pang-apat na puntos ay ito po, yung question dito sa 35. Tingnan po natin sa 35. Ang sabi po rito, but some man will say, how are the dead raised up? And with what body do they come? Yan. Sa Tagalog, datapot sasabihin ng iba, paanong muling bubuhay ng mga patay? At anong anyo ng katawan ang iparirito nila? Yan. Anong klase raw? Paano raw bubuhayin yung mga patay? At ano yung uri ng anong klaseng katawan? Yung kalalabasan nila, ang mangyayari sa kanila. So, anong klaseng katawan? Minsan, napapag-usapan din po namin yan kung anong klaseng katawan talaga ang ibibigay. Siyempre, alam naman natin, glorified body po yan. Sa mga mananampalataya, glorified body po yan. Pag muling binuhay, nasa maluwalhating katawan ang ilalagay dyan ng Panginoon. So, yun po yung inquiry na gustong malaman nila, yung details about resurrection. Dalawa papaano ibinabangon ng mga patay, pangalawang anong katawan magkakameron sila, anong klaseng katawan, anong klaseng body yung ibinangong patay, katulad pa ba rin itong ganito or ibang katawan. Yan po yung sa 35 po, yan po yung tapos sabi, ito po yung mga sagot ni Paul. Tingnan po natin, ito po yung mga sagot. Siyempre specific po yung tanong. Kailangan po magbigay din si Paul ng specific answer in details doon sa tanong na para masagot niya. Ganun din po, in details ipapaliwanag po isa-isa yan ni Paul kung ano yung resurrected body at kung paano sila ibabangon. Dito po sa 36 to 49, ito po yung kung paano kung gaano yung katawang ibinangon. Tingnan po natin dito sa 36. Sabi po rito, thou fool, that which thou sowest is not quickened except it die. Siguro po ng mga panahong yon sa church, medyo si Paul po talaga, medyo matalas magsalita Thou fool, that which thou sowest is not quickened except it die. Sabi niya, ikaw namang ang inyong inihasik ay hindi binubuhay maliban akong mamatay. Ayan. At sabi po rito, at ang inyong inihasik ay hindi mo inihasik ang katawang lilitaw. So pag yung inihasik mong binhi, pag tumubo yun, pag lumitaw, hindi mo kang binhi, iba yung lilitaw, ibang itsura. Yun ang ibig sabihin ni Paul. And that which thou sowest, yung inihasik, thou sowest not the body that shall be, but bear grain, it may chance of wheat or of some other grain. So marahil ay trigo o ibang bagay. Hindi katulad nung kung ano yung itinanim mo, siya ring tutubo. But God giveth a body as it hath pleased him, to every seed his own body. So bibigyan ng Diyos ng kanya-kanyang hindi kung ano yung itinanim, yun mismo yung itsura ng tutubo, yung resurrected body inilibing. Tutuloy po natin. Then, sabi rito, datapot ang Diyos ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kanyang minagaling. Tandaan po natin, Diyos ang magbibigay niyan. Kung ano yung tutubong katawan, kung anong ibabangon. At sa bawat binhi ay ang sariling katawan. Tapos naghalimbawa siya, hindi ang lahat ng laman ay magkakasing isang laman, kundi may laman ng mga tao at ibang laman sa mga hayop at ibang laman sa mga ibon at ibang laman sa mga isda. So may iba't ibang laman, sabi po. Tapos sabi rito sa verse 40, mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapot iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. So may magkakaiba yung glory. Mayroong tinatawag sa English po, there are also celestial bodies, ito po yung panglangit, and bodies terrestrial, ito yung panglupa. But the glory of the celestial, yung panlangit is isa, and the glory of the terrestrial is another. Iba yun po yung panlupa, yung kaluwalhatian nila.
there is one glory of the sun, ginamit niyang mga bagay tulad ng sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. For one star different from another star in glory. So maging yung mga star magkakaiba ng glory. Para-pareho silang star. So also in the resurrection of the dead, doon daw sa muling pagkabuhay, it is sown in corruption, so inililibing siya na may kabulukan, nabubulok na katawan, makasalanan, at nabubulok talagang literal, babaho siya, matutunaw, bukod sa makasalan ng tao, it is raised in corruption. So, gayon din naman, sa pagkabuhay na maguli, ang mga patay, itinatanim na may kasiraan, binubuhay na muli na walang kasiraan. So, sa muling pagkabuhay, wala na pong kasiraan ang katawan. Katulad ng katawan ng ating Panginoong Kristo nung siya'y muling binuhay. Wala na pong kasiraan yan. And then, sabi po rito, itinanim na may pagkasiphayo o it is sown in dishonor. Walang honor nung itinanim. It is raised in glory. So, binubuhay, ibinabangon sa kaluwalhatian na may kaluwalhatian. It is sown in weakness, mahinang katawan, mahinang klaseng katawan, natural body. It is raised in power. Ibinabangon ng makapangyarihang katawan. Yan po, kita niyo po yung yung mga, kahit nga po yung mga angel, makapangyarihan yan. Di po ba sabi sa muling pagkabuhay, wala na pag-aasawahin pa at mag-aasawa? Kundi sila para mga anghel, katulad kagaya na ng mga anghel sa langit. So, raised in power, may kapangyarihan, makapangyarihang katawan. And then, sabi po dito, inililibing, it is sown a natural body, nililibing, itinatanim na may katawang ukol sa lupa, it is raised a spiritual body. So yung pagkatapos po ng pagkamatay natin, yung sa muling pagkabuhay, spiritual body na po. Itong ating ito, natural body, makalamang katawan. Nandito na lahat, nandito na yung, tingnan nyo, yung makalamang katawan natin. Nandyan yung mga karamdaman. Nandyan yung mga problema. Itong mga katawang ito. Nandyan yung mahina tayo. Hindi natin kayang gawin lahat. Limitado tayo. Physically, nabubulok. Physically, kahit hindi pa patay, huwag ka lang maligo ng 2 araw, namamaho. Lalo na kung 1 linggo. So, yan po yung yan po yung katawan natin na sabi rito, it is sown a natural body, itong katawan natin, it is raised a spiritual body. Ayun ang walang kabulukan. Yung binabangon. There is a natural body, merong katawang panglupa, natural body, and then, ang sabi po rito, and there is a spiritual body. So, magkaiba po. Ito po katawan natin ito, kahit pa tayo spiritual, halimbawa, tayo malago sa pananampalataya, spiritual church, spiritual people, energetika pagdating sa pananampalataya, pero hindi pa po yan yung spiritual body na tinutukoy. Doon na ikaw ay spiritual dito sa lupa. Sa pananampalataya, nananampalataya ka, maayos ang pamumuhay mo, natuto ka talaga ng salita ng Panginoon, naturuan. Hindi pa po yun hindi po ganun ang bubuhayin. Katawan po ang tinutukoy doon, spiritual body. Yung katawang panglangit, yan po yung mangyayari. Doon na ikaw spiritual ngayon, pwede sabihin may spiritual na mananampalataya, pero sa muling pagkabuhay, hindi po ganun. Talagang yung mismong katawan, yung body ang spiritual. Makalangit po. It is, and so it is written sa verse 45, the first man, Adam, was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit. So yung unang Adam, ang sabi rito, the first man, Adam was a living soul, naging kaluluwang may buhay, o kaluluwang buhay. The last Adam was made a quickening spirit. Ang huling Adam ay naging spiritong nagbibigay ng buhay. Napakahalaga po ng huling Adam. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Siya po yung espiritu, siya yung Adam na spiritual na nagbibigay ng buhay. Siya po yung nagbigay sa atin ng spiritual, yung buhay spiritual, kaya tayo nakakaunawa ng salita ng Diyos. Siya po yung nagbibigay sa atin ng mga spiritual na kakayahan. Ang ating Panginoong Kristo, siya yung nagpapalakas sa atin, siya yung nagpapalago sa atin sa pamamagitan din ng kanyang ng Holy Spirit na nananahan sa bawat isa sa atin. Pero ang sabi po rito,
siya rin yung bibigay sa atin ng katawang spiritual. So yung nagpaging spiritual sa atin, yung bumuhay sa ating spiritual na kalalagayan, siya rin yung bubuhay sa atin sa huling araw. So kung ang Panginoon ay nagbibigay buhay, ganoon din ang Holy Spirit. Ganoon din ang Father. Iisa po yan eh. Kahit kung ano po yung ginagawa ng tatlo, nagkakasundo po yan. Hindi ang Diyos Ama, ang Holy Spirit at ang Anak, kaya nilang bumuhay ng patay. Wala po silang kontrahan. Iisa po sila, unite po sila. Yang anong yan. Kaya nga ang Panginoong Kristo, siya po yung Adam na spiritual na nagbibigay ng buhay. Nagbigay ng buhay sa atin, binigyan tayo ng pananampalataya sa Diyos, nagkameron tayo ng buhay sa Diyos, at nagkameron tayo ng buhay na pag-asa, at sa huling panahon, ay muli, bibigyan naman tayo ng spiritual na body, na katawan. At may binabanggit din po dito po sa Romans chapter 8. Ang sabi po rito sa verse 9, ayan, suportahan lang po natin dito. But ye are not in the flesh, kasi nga dahil nga dun sa Panginoong Hesus na nagbibigay buhay, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. So mahalaga po talaga yung Spirit of Christ. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Yan po yung nagagawa nung Adam na nagbibigay buhay. Yan. And then sabi po rito, but if the Spirit, tandaan po natin, yung Spirit na nananahan sa bawat mananampalataya, Spirit of Christ po yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, ay ako'y sasa inyo hanggang sa katapusan ng ages, ng sanglibutan. Ang tinutukoy po doon ay katapusan ng mga panahon eh. Ayan po. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, yung Spiritong yon, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. So tingnan niyo po dito mga kapatid. Di po ba dito pinakikita Holy Spirit ang bumubuhay? Siya yung bumuhay sa Panginoong Kristo. Siya rin yung bubuhay, yung same Spirit na yun din po yung bubuhay sa ating mga katawang may kamatayan. Kapag tayo namatay sa pagbabalik ng Panginoon, bibigyan din po tayo ng buhay. Pero nakalagay din po sa Bible, maririnig nila ang tinig ng Panginoon at ang mga patay ay muling mga bubuhay. So, nakita niyo rin po na ang Panginoong Kristo bumubuhay din po doon sa pagbabalik niya. In the twinkle of an eye, at the last trump, tatawagin niya. So, yan eh. At huwag nating sabihin walang participation din ng Father doon sa pagbubuhay sa atin. Meron din po. Kasi siya po ay soberanong Diyos. So, yan po yung nakikita natin dito mga kapatid na kung si Adam ang naging sanhi ng ating pagkamatay at nagkakameron tayo ng kabulukan, at yan din ang nagiging sanhi para ang isang tao ay pumunta lang walang hanggang kaparusahan. Dahil lahat tayo ay galing kay Adam. Pero may kinahabagan po ang Panginoon. Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao nung Adam na nagbibigay ng buhay, tayo po ay nabiyayaan ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Siya lang po ang makapagbibigay niya. Walang iba kundi ang Diyos. Yung buhay na yan. So, ibang katawan po ang ibibigay ng ating Panginoong Kristo sa atin. Dito po sa tingnan po natin. Yung sinabi ni Paul, ituloy po natin yung ating kaninang pinag-aaralan na yung mga tanong kay Paul, anong klaseng katawan? Sabi po rito, sa verse 46, bagaman ang ukol sa Espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa Espiritu. So wala namang nauna talaga sa Espiritu, ito muna talaga, mabubulok muna tayo. Saka pa lang sa Espiritu, yung katawang spiritual, pagbabalik ng Panginoon. Sabi rito, ang unang tao ay tagalupa, na ukol sa lupa, ang ikalawang tao ay tagalangit. Yan, dalawang klaseng tao eh. Isang tagalupa, galing sa lupa, ukol sa lupa, ang ikalawang tao ay tagalangit. So yun ang Panginoong Kristo. Tapos sabi rito, kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman ang tagalangit. So yung Panginoong Kristo. Sabi rito, at kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa,
itong katawang ito, may kabulukan, may makasalanan, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Yan. Mahalaga po yung maunawaan natin na may katawang, sabi rito, at kung paanong taglay na natin ang larawang ukol sa lupa. Balang araw, tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Ibang klaseng katawan po yun. Yun po yung sagot ni Paul. Kung anong katawan, anong body sa muling pagkabuhay. And then, sabi po rito sa verse 50, ito na po yung ang kamatayan ay nilamon ng buhay ang kamatayan. Ito po yung mawawala na ng power ang kasalanan at ang kamatayan. Kasi ang tibo ng kasalanan, sabi po rito ay sa verse saan naroon ang sa verse 55, saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ano yung pagtatagumpay na yun? Sa pamamagitan, doon galing, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kung hindi siya muling nabuhay, kung hindi siya namatay, kung hindi siya nalibing at muli siya nabuhay, wala tayong pagtatagumpay. Wala itong kamatayan ay nilamon ng pagtatagumpay. Hindi mangyayari yan. Kaya napakapalad nung mga elect ng Panginoon na kung saan si Kristo ay nagbuhis ng kanyang buhay para mamatay sa kanila. Para magbubo ng dugo. And then, para sa kanila rin yung kanyang muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Then, ano pa po yung mangyayari? Ano pa pong katawan? Sabi po rito, kasi itong katawang ito, hindi po pwedeng ganito uli yung sisibol na katawan, yung bubuhayin. Kasi pag may dugo at laman, hindi po siya po pwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi po rito sa 49, verse 49 po, ayan, sa 50, Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Behold, sabi po rito, I shew you a mystery, we shall not all sleep. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Pero ito po ay misteryo. Sabi po rito, hiwaga. We shall not all sleep. Hindi tayong lahat ay mamamatay o makakatulog. But we shall all be changed. Tayong lahat ay babaguhin. Sabi po, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, itong may kabulukan, kamatayan, kinakailangang magbihis ng kawalang kamatayan. Sabi po rito, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal, itong may kamatayan, must put on immortality. So ano po yung klase ng katawang bubuhayin? Walang kabulukan. Itinanim na may kabulukan, natural body, pero iba yung tutubo. Hindi mismo yung binhing itinanim ang itsura, iba. So ang pagtumubo, katawang walang kabulukan. Yan po sabi rito. Ito ay, at itong may kamatayan ay magbibihis ng walang kamatayan. Tapos sabi rito, so when this corruptible, itong may nabubulok na to, namamatay, shall have put on incorruption, lagyan na gawing walang kamatayan, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. So, yan na po yung mangyayari sa atin. Na dahil nga po ang ating Panginoong Kristo ay muling nabuhay, bibigyan po tayo ng katawang maluwalhating katawan. Mabubuhay din po tayo. So dito na-settle po ni Paul yung problema sa Corinto. Na ipaliwanag po ni Paul ng maayos na may pagkabuhay na muli. Na hindi mawawalang kabuluhan ang kanilang pananampalataya. Kaya sabi po rito, kaya nga mga kapatid kong minamahal, sa last verse, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Sapagkat may Kristong nabuhay na maguli, ang inyong mga gawa ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Maging tayo sa ating kapanahunan, dahil ang Panginoon, sa kanyang pagbabalik, in the twinkling of an eye, at the last trump, tayo po'y babaguhin. Lahat po tayo babaguhin. Mga manamatay, na muling bubuhayin, ibang katawan, kung aabutan tayo, na tayo buhay pa, bibigyan din po tayo ng incorruptible body. Katawang
ukol sa langit. Yung katawang po pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos. Hindi itong katawang ito, hindi kaya nitong makapasok sa kaharian ng Diyos. Papalitan tayo talaga ng katawang po pwede ron, na po pwedeng makapasok doon. Ngayon, anong klaseng katawan? Sinong katulad na katawan? Bago po tayo magtapos. Tingnan po natin dito sa anong klase, dahil si Kristo ay muling nabuhay, so magkakameron po tayo ng katawan. Bubuhay din tayo, at paano tayo mabubuhay? Sinabi nga po doon sa 50, babaguhin tayo sa isang kisap mata. At yung katawang ito na may kasiraan, papalitan ng walang kasiraan. Anong klaseng katawan naman? Philippians chapter 3, tingnan po natin, bilang panghuli. Atin pong titingnan ang mga katawang yan. Philippians chapter 3, verse 20. Sabi po rito, anong klaseng katawan? Sabi po rito, for our conversation is in heaven, ang atin daw pong pagkamamamayan ay sa langit, from whence also we look for the Savior, at mula doon ay ating hinihintay ang ating tagapagligtas, the Lord Jesus Christ. Ito, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able to subdue all things unto Himself. Itong ating katawang ito ng may kasiraan, papalitan po ng walang kasiraan. Katulad ng sabi po rito, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body. Sa Tagalog, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na ipasusuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Sa muling pagkabuhay, mga kapatid, itong katawang ito natin, hindi na to, ililibing tayo, magiging alabok tayo, maaaring yung iba, pinugutan ng ulo, wala na sa, para bagang wala na pagkakakilanlan. Pero pagbubuhayin po uli yan ng Panginoon. Bubuhayin po uli yan. At ang katawang yan, anong magiging sa katawan? Katulad ng, sabi rito, katulad ng, that it may be fashioned like unto His glorious body. Kung paano yung katawang binuhay ng Panginoong Jesucristo, ganun din po ang magiging katawan natin. Sabi, katulad noong kagaya ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon sa muling pagkabuhay, habang hinihintay natin, yun po yung ating pag-asa. Then, sa 1 John, tingnan po natin, kasi yan, nasasagot na po yung mga tanong na anong klaseng katawan. Sa 1 John chapter 3. Tama, 3 po. 3 verse 2. Ayan, isa pa po ito. Beloved, 1 John chapter 3 verse 2. Beloved, now are we the sons of God. So tayo naman, tinatawag na rin po tayo mga anak ng Diyos. And it doth not yet appear what we shall be. Hindi pa, sabi rito sa Tagalog, at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. So wala pa silang idea kung magiging ano. Pero sasabihin po rito, papaliwanag po ni John. Tapos sabi rito ay, but we know that when He shall appear, yung pagbabalik ng Panginoon, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So tayo, we shall be like Him. Kung ano yung katawan ng Panginoong muling nabuhay, magiging ganun po tayo. We shall be like Him. In holiness, katawang banal, katawang panglangit, katawang hindi na namamatay, katawang kahit dumaan saan man ay lumulusot yan. Yan ang maluwalhating katawan na ibibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Beloved, now we are the sons of God, and it doth not appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So yun po yung ating ano. Kaya napakahalaga po nung resurrection ng ating Panginoon Jesucristo. Yan po yung ating ano, bibigyan po tayo ng katawang glorious body. Walang pagkakaiba kundi yan. Walang pagkakaiba sa katawan po ng ating Panginoon Jesucristo. Ayan po yung kaligtasan na matatamasa lamang ng mga elect ng Panginoon. Hindi po yan nakalaan ang ganyang katawan sa katawang ihuhulog sa apoy ng impyerno. Ibang katawan po yun. Bibigyan nga po sila ng kaluluwa at katawan according to Matthew chapter 10 verse 28. Huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan, datapat walang kakayahang pumatay ng kaluluwa. Mga takot kayo doon sa may kakayahang magbulit ng kaluluwa at katawan sa apoy ng impyerno. So, bibigyan din po naman sila. Bubuhayin din po sila after ng 1,000 years ng millennium. Bubuhayin din po sila. Pero, katawang parurusahan, katawang pupuksain
sa apoy ng impyerno. Ang problema naman, hindi mamatay-matay. Sabi ko nga po doon sa sinera ko kagabi, nagtanong siya tungkol sa impyerno, kung nasaan daw ang impyerno, anong bang klase ang impyerno. Sabi ko, kahindik-hindik po ang lugar ng impyerno. Pinakita ko sa kanya, sa Old Testament pa po, may tinatawag ng Hades ng pagdurusa. Sabi ko, nandun po yung mga kaluluwa ng mga namatay. Meron po itong tinatawag na Abraham's bosom at meron pong tinatawag doong place of torment. Yan po ay dinidivide ng gold pix ng malalim na bangin. Yung narine, hindi pupunta rin. Pero yung nasa Hades po ng pagdurusa, yun po ay nasa alab na rin ng apoy. Pero iba pa po yung pagbubulidan. Kapag binigyan na sila ng katawan at kaluluwa, doon po kaluluwa lang sabi ko kagabi. Pero nakakaramdam na po, nasasaktan sila. Binasa ko yung Luke chapter 16 verse 19 hanggang doon sa natapos na chapter. So nakita namin na gano'n. Kaya lang po, yung mga namamatay doon ngayon, na mga mananampalataya, hindi na po pumupunta ron, bakante na po. Simula po nung ang Panginoon na yung bakit sa langit, na bakante na po yun. Dinala niya na, bihag yung mga nando. Dinala niya sa langit. So pag namatay po tayo at ligtas, dumidiretso na po tayo sa piling ng Panginoon. Hindi na po doon sa Abraham's bosom. Vacant na po yun. Ang daroon po hanggang sa ngayon, yung mga kaluluwa ng mga namamatay na hindi ligtas. According to Luke chapter 16, verse 19, pataas na mga verses. Yun po. At sa huling araw po, kasi hindi ko siya mabigla, kasi nga, hindi naman, sa huling araw po, meron tinatawag na muling pagkabuhay din po ng mga patay. Nahahatulan sa dagat-dagatang apoy. Doon po, kuya, yun po yung binasa ko kanina sa inyo, sa Matthew chapter 10:28. Meron na po yung katawan at kaluluwa. Bibigyan po sila ng Panginoon. Para hatulan sa Great White Throne Judgment, at pagkatapos hatulan, i-judge na po sila. Ibubulid na po sila ng Panginoon doon sa dagat-dagatang apoy. Sa Revelation chapter 21, verse 8, at sa Revelation chapter 20, verse 13 to 15. So, yun po yung Yun po yung ibang klaseng katawan yun. Pero mapalad po, pasalamat po tayo, dahil ang Panginoong Kristo ay muling nabuhay. At tayo po, mga mananampalataya, tayo po ay muling bubuhayin din. May kanya-kanyang panahon. Si Kristo muna, bilang first fruit, unang bunga. At pagkatapos yung mga na kay Kristo naman. Tayo makatulog man tayo, mamatay man tayo, o dumating ang Panginoon na tayo buhay, kung ito na yung kapanahonan, nababalik siya, makakaasa po tayo sa pangakong ito ng Panginoon. Tayo babaguhin at bibigyan tayo ng panibagong katawan. At lalamunin ng pagtatagumpay ang kamatayan. Mawawala na po ng kamatayan. Kasi ang tibo sabi po rito, ang tibo ng kasalanan, binanggit po kanina dito sa Romans chapter 15, 1 Corinthians chapter 15, verse, mga bandang huli na po, 56, kung ako nagkakamali. Ayan. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Thy sting of death is sin, and thy strength of sin is the law. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So, dapat po tayo magpasalamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo na hindi alam ng ibang taga-Korinto. Yan po. So may kapanatagan po ang church ng Panginoon. Papalad po tayo dahil naituturo po sa atin, wala po ditong nagdududa na walang pagkabuhay. Hindi po katulad sa church ng Korinto. Bagamat panahon po ng mga apostol, nando pa sina Apostol Pedro, nando pa sina Apostol Pablo, ando pa buhay pa sina Timothy. Pero napapasukan po sila ng maling pananampalataya. Kaya sabi po, thanks to God who giveth us the victory in Jesus. Kaya may kantang victory in Jesus. So hanggang dito lang po mga kapatid, ang resurrection po ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Yan po ang ating hope, yan po ang ating pag-asa. Pagpalain po kayo mga kapatid, at tayo po mananalangin, Brother Tony, tayo po sa ating pagtatapos.
Lord.